May mala cyberpunk at napaka-futuristic na design plus meron pang dedicated display chip for stable FPS at napakagandang AMOLED display na may 144Hz screen refresh rate. This is the Infinix GT20 Pro at gusto ko i-share sa inyo kung gaano kasulit tong phone na to. Umpisaan na natin, tara, let's go! Yo, what's up guys? I'm Meldy Guzman. Welcome back again to my YouTube channel. And ngayon may panabago na naman tayong gadget na reviewin. And this is the Infinix GT20 Pro. And sa wakas, meron na rin siyang global version. So ilang araw ko na itong gamit, no? Ang tanong, sulit ba talaga tong phone na to? So kung natin patagalin pa, pag-usapan na natin yan. And by the way guys, huwag nyo na lang palampasin yung mata ko kasi nakusot ko yan and ginagamot ko naman na siya. So bumalik tayo sa phone na to. Quick specification, meron tong MediaTek Dimensity 8200 Ultimate chipset. Meron siyang dedicated chipset na Pixelworks 5 at meron siyang 12GB RAM at 256 of internal storage, 6.78-inch AMOLED display na may 144Hz screen refresh rate. Meron pa yung tinatawag guys na Mecha Loop design or yung kanyang RGB light sa likod. Napapakita ko sa inyo mamaya. Plus 5,000 mAh capacity na battery na may 45 watts fast charging. So para sa akin guys, no, for under 16,000, siksik at sobrang sulit na ng specs na yan. And first time ko rin makapag-unbox guys ng ganito kaganda yung mismong box ng phone. Tignan nyo naman, diba? At yung laman ng kanyang box, syempre, yung basics kagaya ng pin ejector, may kasamang napakagandang case at yung kanyang tempered glass at syempre user's manual, yung mismong unit at syempre hindi mawawala yung 45 watts charging brick at yung kanyang charging cable. So sa kanyang build quality, meron siyang glass front, plastic back, plastic frame at meron siyang 194 grams, so medyo magaan siya guys, no? And then sa baba, andito yung kanyang speaker, yung Type-C port, yung mic at yung kanyang SIM slot, so wala siyang micro SD slot. And then sa kanan naman yung kanyang volume rocker at power button at walang masyadong nakalagay sa kaliwa. And then sa taas naman yung kanyang pangalawang speaker, but sound by JBL, yung pangalawang mic at kanyang IR blaster. And yes guys, maganda talaga yung design niya sa likod. Yun nga lang, kapitin talaga siya ng fingerprint smudges, pero hindi siya big deal sa akin kasi guys, kung titignan nyo talaga, napakaganda nung kanyang design, napaka-futuristic, talagang cyberpunk yung dating ano. So kung mahilig ka sa mga ganitong klaseng ng phone, thumbs up, ang ganda ng design ng phone na to. And sa display naman niya guys, meron tong 6.78-inch LTP AMOLED display na may 1080p resolution, 144Hz screen refresh rate at 360Hz touch sampling rate. So talagang responsive yung kanyang display. At kung titingnan nyo guys, napakaganda, talagang pop-up yung mga colors niya. Plus meron pa rin tong support ng Widevine L1. So talagang makakaroon din kayo ng mga HD content kagaya sa Netflix. And kung pagmamasan yung maikis, nakakatuwa na halos ganito na yung mga smartphone ni Infinix pagdating sa display kasi napakapulido, ang ganda or ang ninipis ng kanyang mga bezels, diba? And then sa kanya namang screen brightness, meron tong 1300 nits peak brightness. So para sa akin, wala rin naman akong problema kahit gamitin ko tong phone na to sa outdoor. Visible naman kahit paano yung display niya. And pwede yung paglaruan yung kanyang color temperature sa color settings, kagaya ng bright or original color at i-play yung kanyang color temperature. And then meron siyang 144Hz screen refresh rate na adjustable din. Okay, so sa kanya naman presyon guys, meron tong variant na 12256 which is 15,999. Hindi ko lang sure alam kung magkano to sa mall pag na-release, pero sa June 10 ito ma-release guys sa online. And then hindi ko lang sure din kung meron tong 512GB, pero para sa presyo niya guys na 15,999 or under 16,000, talagang promise sa ilang araw ko na paggamit ito, yung kanyang presyo para sa specs niya, sulit na sulit. Ito pang malupit case, nakalagay sa kanyang OS is XOS for GT at ito pa, meron siyang 2 years or nag-promise sila ng major 2 years Android upgrade at 3 years security patches update. So dyan parang nakakatuwa talaga, nag-i-improve si Infinix sa mga dating binabato sa kanila, agaya na wala daw silang update. At ito pang malupit guys, kung dati naiinis kayo na ang dami niyang bloatware, itong phone to talagang clean OS siya. Bukod sa mga dinangload ko guys, talagang wala akong nakitang bloatware, ang linis. So another improvement yan dito kay GT20 Pro. And ito naman guys, yung kanyang Mecha Loop light design sa likod na may RGB lights talaga, no? Napaka-useful at napakarami niyang features, function kagaya ng music, notification, gaming at pwede mo siyang i-customize depende sa trip nyo. At ako nagustuhan ko talaga yung Meteor at napakaangas niyang tignan. And ito talaga yung tipo ng phone na malamang sa malamang guys magi-stand out in public kasi bukod sa napakaganda at napaka-futuristic niyang design sa likod, may kasama pa diba na RGB light. At syempre hindi pa rin mawawala dyan yung kanyang napaka-cool na animation ng dynamic bar na alam naman natin na parang dynamic island. So para sa akin thumbs up din yan. Yun nga lang medyo kulang talaga siya sa features. So sana sa mga susunod na update is madagdagan pa yung kanyang mga features dito sa dynamic bar.
bar. So sa kanyang security naman, kagaya ng fingerprint and face unlock, wala rin naman akong problema dito, fast and accurate naman at wala naman ako nakitang delay. Okay, so sa kanya namang haptic feedback guys, in fairness maganda yung haptic feedback nitong si GT20 Pro, pero hindi pa rin siya syempre kasing ganda or kasing level ng ibang mga flagship phones. Pero nung nagamit ko to ng ilang araw, napasabi ako na mas maganda yung haptic nitong si GT20 Pro kumpara sa ibang Infinix smartphone na nahawakan ko. Meron din pala itong IP54 splash and dust resistant, so okay siyang mabasa or matalsikan ng tubig. Pero again guys, no, huwag nyo ilulubog sa tubig, no, kasi hindi naman to waterproof and water resistant lang siya. Okay, so dumako naman tayo sa speaker niya guys. Meron siyang dual speaker na sound by JBL. So para sa akin, sakto na or okay na yung speaker niya, pero koyo pa rin ang humusga. Yo guys, I'm Rael D. Guzman. Welcome back again to my YouTube channel. And pasensya na medyo matagal ako nawala ng video dahil medyo nagbakasyon lang ng ilang araw, no? And ngayon may panibago na naman tayong smartphone na re-reviewin. Okay, so sa ilang araw na paggamit ko guys, masabi ko lang, hindi naman ganun ka-perfect yung speaker niya, pero malakas talaga. Medyo nakulangan lang ako sa bass, pero alam mo yun, hindi na ako magrereklamo kasi saktong-sakto naman yung speaker niya. So para sa akin, approve din yung kanyang speaker. Okay, so sa processor naman, this is powered by MediaTek Dimensity 8200 Ultimate. Octa-core na rin siya. Kanyang CPU is 3.1 GHz faster clock speed. Ang kanyang GPU is Mali G10 MC6. Plus yung kanyang dedicated gaming display chip na Pixel 5 Turbo na mas optimize sa battery, mas stable yung kanyang FPS. Plus lalo na lang inon ko yung esports mode guys. At ito pa guys, ito yung official tournament gaming sa MPL. At talagang lahat ng klase ng games na ibato nyo dito, kagaya ng Mobile Legends, PUBG, COD, kayang-kaya niya kahit naka-ultra yung graphics. And perfect tong phone na to pang ML talaga. Kung titignan nyo guys, no, sa kanyang FPS meter, talagang stable din kahit papano yung kanyang FPS. So pumapalo lang siya sa 120, 118, ganun. Sa Genshin Impact naman, no, kaya din naman niya ng mga highest graphic at 60 FPS. Singet ko siya ng sagad-sagad. At yes, playable siya sa Genshin kahit naka-highest graphic. At hindi tingnan nyo yung kanyang FPS naman, naglalaro lang siya sa 60 FPS, 59, ganun. Yun nga lang talaga, nakakaramdam ako ng pag-iinit. So might as well paglalaroin nyo tong larong to, gamitan nyo ng phone cooler. And then sa COD Mobile naman, maning-mani lang tong larong to pagdating kay GT20 Pro ay yung kanyang FPS pumapalo din sa 58, 59. Ito pang nagulat ako sa CarX Street guys, kaya niya ng highest graphic pero nakakaramdam ako ng init. Pero normal lang yan guys kasi nga nakasagad yung aking mga graphics. So pag nilalaro nyo to guys at naka-highest graphics kayo, gamitan nyo talaga ng phone cooler. And then yung kanya namang scores na to benchmark is nasa around 936,000 plus. And maganda rito kahit papano, hindi naman bumaksak yung kanyang score sa throttling test at hindi siya masyadong namula. And then sa camera naman, meron siyang 108 megapixel main camera with OIS, 2 megapixel macro, 2 megapixel depth. Ang kanyang video recording is abot up to 4K at 60 FPS. Sa kanyang selfie naman, meron siyang 30 megapixel selfie camera at ang kanyang video recording sa harapan is abot hanggang 2K at 30 FPS. And yung mga nagustuhan kong feature kagaya ng Pro Mode, Skyshot Macro at napakadami pa. And kung titignan nyo yung mga kuha ko guys, actually wala rin naman akong reklamo sa kanyang camera kasi pop-up din yung mga color. And yun nga lang no, medyo talagang oversaturated siya. Pero at least no, hindi mo na kailangan i-edit. At maganda rin yung kanyang dynamic range. Maganda rin, detailed din yung mga kuha ko. Yun nga lang may times talaga na parang hindi na accurate yung kanyang mga kuha. Pero at least bumawi naman sa night mode kasi ang ganda rin kahit paano ng kanyang night mode. Plus yung kanyang mga closer shot, ang gaganda rin. And same din guys sa mga indoor shot, kahit di masyadong maliwanag, okay pa din yung mga kuha niya. Same din sa selfie camera na 32 megapixel, okay na okay din. And then sa kanyang video recording, aabot siya hanggang 4K at 60 FPS. Maganda, detailed siya. Yun nga lang no, hindi talaga siya ganun ka-stable. So I guess no, pag gagamitan nyo siya ng stabilization, bababa siya sa 1080p at 30 FPS. And yung video recording naman sa front camera is kaya hanggang 2K at 30 FPS. Pero same din siya sa rear cam, wala siyang stabilization. Pag gagamitan nyo ng stabilization guys, bababa din siya sa 1080p at 30 FPS. And sa battery, meron siyang 5,000 mAh capacity at 45 watts fast charging. At syempre, hindi mawawala dyan yung kanyang bypass charging. And nung maabot naman sa akin ng maghapon tong phone na to, at the end of the day, meron pa akong mga 25%. Sa charging speed naman, from 5 to 100% is inabot lang ng 1 hour and 10 minutes. Okay, so overall yung masasabi ko sa phone na to guys is para sa akin, sulit siya. Alam nyo kung bakit? Kasi maganda yung kanyang specs para sa presyo na under 16,000. Maganda yung display niya, na-enjoy ko. Na-enjoy ko yung kanyang esports mode na talaga naman napaka-stable niya pag naglalaro ako. Yung camera niya is sakto lang din. Maganda pero hindi siya flagship level. Yung speaker niya na-enjoy ko. Yung battery niya okay na okay. And then yung overall performance niya guys, para sa akin, hindi man siya ganun kasing, alam mo yung ganda ng mga flagship. Pero i-consider natin yung presyo niya guys. Para sa akin, sulit na yung presyo niya at approve na approve sa akin yung phone na to.
And isama ko na rin pala guys na kasama din sa launching ng Infinix GT20 Pro ang Infinix GT Book na talaga naman isa rin sa pinakasulit na gaming laptop ni Infinix. Di ko na lang siya nagawa ng review pero malamang sa malamang sobrang sulit din itong gaming laptop na to. And meron din palang kasamang GT Gaming Kit pag muli kayo ng GT20 Pro for a limited time only. And ayun yung tinatawag nila guys na GTverse family. So sobrang sulit na talaga niyan. And ayun lang guys, maraming salamat sa inyong lahat. Kung gusto mo itong video na to, give it a thumbs up. At syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Peace!